Nahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Komedyanteng si Vice Ganda, walang takot na hinamon si Pangulong Bongbong Marcos. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang ginawang panghahamon ng komedyanteng si Vice Ganda kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa garapalang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa umiinit nga na issues ng maanumalyang flood control na may turing na pinaka-most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas na kinasangkutan ng mga corrupt na politiko sa ating bansa na pinangunahan ng mga politiko kawani ng DPWH na nakipagsabuatan sa mga kontraktor na isa nga sa nakakuha ng pinakamaraming proyekto sa buong bansa ay ang mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya na kung saan ibinulgar ang ilang sangkot na mga politiko, isa nga dito sa pinangalanan na kumubra ng pinakamalaking porsyento sina Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Zaldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Zaldico. Sa naganap nga na rally protest kahapon September 21, 2025 sa anibersaryo nang idiniklarang marsyalo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1972 ay ginanap ang isa sa pinakamalaking rally sa buong bansa sa panawagan para panagutin ang mga korap na politiko na gumahasa sa kaban ng bayan na inorganisa ng iba't ibang grupo. Isa nga sa pinakamalaking grupo na dinaluhan ng mga protester ay ang Lunita Park na kung saan dumalo ang iba't ibang grupo na kabilang dito ang ilang Philippine celebrity na isa nga sa nagbitaw ng panawagan ay ang komedyanteng si Vice Ganda na walang takot na hinamon si Pangulong Bongbong Marcos para panagutin at ipakulong ang mga korap na politiko na mga magnanakaw. Para sa buong kwento, narito ating panorin at pakinggan ang panghamon ni Vice Ganda laban sa kasalukuyang presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang video. Umpisa pa lang ito. Hanggang sa dulo, magkakasama tayo. Yan ang isa sa mga napagkasunduan ng crowd dito sa kahabaan ng White Plains Avenue para sa Trillion Peso March. At as of tonight, hindi bababa sa 50,000 ang mga dumalo sa protesta ngayong araw na puno ng galit sa kahabaan ng White Plains Avenue nang ipanawagan ng komedyanteng si Vice Ganda ang death penalty para sa mga korap. Tapos na raw ang panahon ng mababait at resilient at dapat managot ang mga sangkot sa korupsyon. Patawad kay Father Pedro. Katatapos lang ng misa pero Panginoon, patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw.
raw sa mamamatay tao at higit pa sa terorismo dahil namimili lang daw ang mga terorista ng panahon kung kailan dapat umatake habang ang korupsyon nananalaytay sa bawat araw sa buhay ng mga politiko. Hinamon pa ni Vice Ganda si Pangulong Bongbong Marcos na ipakulong ang lahat ng magnanakaw kung gusto niya umano ng magandang legasiya sa kanyang termino. Hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga hindi tayo pwedeng maawa dahil mga Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Emosyonal naman ang aktor na si Iza Calzado dahil nangangamba siya sa kinabukasan ng mga kabataan bilang isang ina at artista. Isigaw natin ang ating galit! Ipahayag natin ang ating sama ng loob! Ang ating panawagan para sa katarungan! Ipakita natin ang ating lakas! Dahil tayo ay malakas, hindi ba? Pilipino, tayo ay malakas! Ito mga pulis, hindi gumagalaw, nananatiling nakatakip lamang nung kanilang mga shield. Walang utos na sila ay kumilos sa kabila nung ginagawang patuloy na pagbato. Kaya babalik tayo, lalaki tayo ng konti para makita lang itong nangyayari ngayon. Pag-atake, may sinugod na. Lalo na sinugod pa ng mga kabataan. Yung iba nasa ibabaw na ng container, umatras na yung mga pulis dito sa kabilang bahagi. Itong Ayala Bridge, nagatrasan na sila sa tindi ng mga pampabato. Napaatas na ina ko, pinadyakan pa yung shield. Hindi na, mas kung hindi pa, harap-harapan ang binabato yung mga pulis. Harap-harapan ang binabato yung mga pulis na napaatas na ngayon. Lalo pang nanggigil itong mga kabataan. Lalo pang nanggigil yung mga kabataan, mukhang nakukorner itong mga pulis dito sa may isang bahagi nitong Ayala Bridge. Kung narinig yung palo, yan ay hampas na ginagawa nitong mga kabataan at pambabato po sa transyon o sa transyon. Umamit yata ng ano. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!